Okay, good day mga ka-airsoft. Good day mga kabigman. Grabe, mainit na hapon. Sobra. Mataas na nga yung fuel. Mainit pa. Sobra, no? Kung pwede lang i-convert yung init ng araw sa, sa fuel, no? Anyway, okay. Let's review and unbox yung unit ng ating ka-airsoft from, okay lang? San Jose del Monte, Bulacan. Okay. Ayun, si Madam. Ayun, at saka si Sir. Hello, Sir. Hello po. Pero Sir, kasi kanina nabanggit mo may mga bata. Yes po. Opo. Ah, Isa lang naman isang bata. 6 years old. 6 years old. okay. Pero babae. Opo. Kasi ako yung anak ng babae, curious sa mga lahat ng hilig ko ba. Actually, siya rin po. Ganun din po siya. Okay. Ingat lang po, no? Number one, syempre, baril po ito eh. Pwede talaga makaharm. Mamaya, pakita ko sa inyo yung mga damage na pwede mangyari. Tapos, isa pa sir, during the gun ban. Alam ko, familiar ka naman doon. Pag gun ban, iwas lang po tayo sa bit-bitin, no? Hanggat maaari, kung pwedeng huwag natin i-travel. Pero kung hindi natin maiwasan, talagang kailangan ilipat from one place to another, kailangan naka-gun bag. Ha? Tara sir, dito, paliwanag ko sa ito. The reason, yung nasabi ko, bakit hindi allowed talaga yung ito pambahay, no? Kasi pag ito, kasi halimbawa, nasasakyan ka, nandun to. Kung siya nakita ng mga tao, alam kagad na baril. Di ba? Pero pag mga ganito, mga personal bag, actually, nasa batas natin na ito, hindi ito pwede i-search ng kahit sino. Personal na bag mo to eh. Nasa batas yun. Ngayon, dahil wala naman tayong tinatago, halimbawa lang meron checkpoint, sige, submissive, pakita mo. As long as makikita naman sa yung bala, is yung mga non-lethal na bala tulad dito. Yan, airsoft. Huwag lang yung ganito. Oo nga. Ito yung bawal. Okay? Kasi ano yan, makakasakit na talaga. Dito kasi sa atin, sa Bulacan, napakatindi ng ordinansa regarding airgun. Ang unit kasi natin, airsoft. Ganito yung bala. Ngayon, pag gumamit po tayo ng ganyan, mga steel BBs, hindi na po siya airsoft. Airgun na po siya. Pero, hindi naman yata pwede din. Actually, at your own risk, pwede naman. Pwede. Pwede. Kaya lang nga, syempre, mas mapapaaga yung buhay. Kaya nga. Pero, kaya niya eh. Lalo na itong unit mo, actually, itong unit mo na napili, Diyos to pagdating sa pistol. Ito yung pinakamalakas na FPS sa kategorya niya. Ang FPS nito malakas pa sa isang rifle kasi upgraded to. Pakita ko sa iyo. Mga airsoft, the Godfather 6.0 ang Diyos pagdating sa 2011, no? Normal FPS nito is 340, 360, swerte mo na. Pero dahil in-upgrade to, nasa 470 to 500 FPS. Malakas po talaga. Mamaya pakita ko sa inyo yung damage ng 340. Ano pa to? No? Sandali. Okay. So, this is the magazine. This is the unit. Full metal mula ulong ng baba. Okay? Number 1, pakita ko lang sa iyo, ha? Bluetooth connected. Bluetooth connected. Ito, sir, yung itsura ng unit na hindi upgraded. Halos parehas lang yan. Color lang pinagkaiba. 2011 to 2011 din to. Pansinin mo to. Oo nga. Kumakalog. At saka, kumakalog. Ayan, no? Oo, kumakalog. Umaalog, no? Ito kasi, hindi. Oo nga. Solid siya. Naka-fix to. Okay, yan ang difference niya. Ayan, no? Wala. Meron. Di ba? Kasi naka-upgrade na to. Ito, another one. Hindi to naka-upgrade, ha? Di ba? Ang pangit kasi pag ganyan, eh. Kaya yan yung sinasabi ko sa iyo kanina na pag puputok ka, na okay lang sa'yo pumuputok, pero hindi tumatama. Ito yun. Kasi tignan mo, kumakalog siya, di ba? Yan, mga China unit to. Mga China unit, ito Taiwan unit din naman, kaya lang, hindi talaga upgraded. Normally, ang isang unit, ganito, hindi upgraded. Pero dahil dito ka sa amin napunta, nakita mo naman yung mga client namin, yun nga, si Mayor Along kanina, hindi kami pwede mag-unit ng mga hindi magaganda. Magagalit sa amin yung mga politiko na yun, di ba? Pag ano. Kaya, ayun po, no? Ngayon, itong unit na to,
proper maintenance lang, sir, matagal mo siyang makakasama. Mm. Tapos, idagdag mo pa yung lifetime warranty na ino-offer namin, talaga matagal kayo magsasama. Opo. Okay, number 1, out of the box, ibig sabihin, nung dumating siya, upgraded naman na yung panlabas niya ito. Naka-optic na, which is yung iba, mapapansin mo, ito lang, mga ordinary lang, di ba? Mm. Hindi siya optic. Ito kasi optic to. Madali itong itutok, madaling iputok, madaling i-aim. Naka-optic. Yung mga ordinary, wala. Mm. Pag ipapa-upgrade mo yan, madugong gastusan yan. Oo. Apo, ito, wala ka nang ipapa-upgrade. Yan. Optic na plus, naka-magwell pa. Ito, embudo, kung tawagin to. Kung mapapansin mo to, wala pa rin. Imagine mo na lang, computing mo 1, 2, and 3. Yan tatlo na yan, uubos ka na ng 7,000 agad for the upgrade. Oh? Yes, sir. Totoo po yan. Since na-upgrade na, wala ka nang gagastusin. Actually, itong unit na to, the best of the best to mga Ursa pag nilagyan ng flashlight kasi yung may laser, no? Pero, ito lang munang unit nila. Pero, pakita ko na rin. Look, pasuyo yung flashlight para may idea rin yung iba. Yung Going Sanchez Mira Cagayan, ganito yung unit mo, ila-live ko mamaya. Nagre-request ng may flashlight and laser. Pakita rin natin, no? Ganito bossing ha, Sanchez Mira Cagayan. Ay, sorry. Yan. Okay? So, kung may laser, ay ito, sorry. Ay, katlaya itong battery na. Ayun. Flashlight, ayan, no? Okay, kung laser, ayan. Ay, sorry. Ayan. Oo. Ayan. So, ayan. Pag may laser na ganyan, yan, mas madali. So, bossing, ganito rin yung magiging itsura mo. Parehas po kayo ng taste ng ating ka-airsoft ngayon. Okay? So, alisin ko muna. Ikaw, ayan ba pala dyan? Tsaka na po. Anyway, ayun na. Okay, so itong unit na to, so upgraded, number 1, the fixed outer barrel, fine tuning, trigger job, hammer protection pad, half up rubber, at saka naka big bore nozzle na to, kulay pula na, hindi siya ordinary. Naka big bore nozzle na in-enhance pa natin, mas nilakihan pa natin, kaya napakalakas nga naman talaga, di ba? Okay. So, yung ordinary kasi, ayan, makikita mo sir, itim lang. Pero yung sa'yo, di ba, pula. Big bore yan. Big bore nozzle yan kung tawagan. Okay? Itong unit at mga airsoft compatible sa 12 kg. Kung gusto nyo lagyan ng 14 kg, antayin yung pinapagawa kong upgrade na recoil buffer, no? Soon magiging 14 kg compatible to, talagang pang malakasan na yun, no? So kung nakikita nyo 470 to 500 fps to, malamang mas mataas pa yun, no? Mga nasa tutungtong ng 550 fps para sa isang pistol, tumungtong ng isang 550 fps, hindi ko na lang alam ang mangyayari. Napakalakas na talaga. Okay? So, ngayon, number 1, syempre, yung maintenance, wag pong kakalimutan. Number 1, silicone oil. Silicone. Yes, sir. Di baling wag ka na maglaro. Kesa maglalaro kang walang oil yung unit, sir, maaga siyang masisira talaga. Promise. Number 1, press the valve, pindutin, then spray. Okay? Then, dito, sa ilalim, spray din. Okay, so, dalawang ini-sprayan sa magazine, 1 and 2. Sa unit, kasa, sige madam, dito ko para maintindihan mo rin. Alika, dali. Yan. Yan. Para maano niya. Yan. Sa unit, number 1, ini-sprayan dito. Ay, ito. Ganito muna yan, di ba? Yan, ganito muna. So, kasa, hatak, ilak mo to. Okay, spray tayo rito. Then, babalik ta rin natin, flip over, ito naman, yung kulay pula. Okay. Ayan. Sa unit, ay sa magazine 1 and 2, sa unit 1 and 2. Ngayon, ano ba yung ini-spray ko? Silicone oil po yan. Huwag po kayong gagamit ng WD-40 o kaya ng mga iba-ibang oil na nabibili sa hardware kasi hindi compatible dito yon. May mga rubber kasi to, may mga plastic tulad dito. So, pwedeng lumutong yung rubber
pag WD-40 or mga chemicals na merong acetone content. Yung mga penetrating oil, wag po yun. So, okay. So, meron na. Ngayon Ngayon, po nakakabili niyan. meron din naman po rito sa akin. Meron din. Ito po. Huwag niyo pong hatakin to pababa. Pag ginahatak niyo pababa, mapupudpud dito ba part na to. Imbis na hatakin niyo pababa, pull back niyo tong slide. Automatic bababa yan. Ayan. Ganun siya. Tapos, tuwing nakababa to, sir, naka-engage siya nga, may ready to fire. Kailangan ibalik mo muna siya. Okay? Tapos, meron beaver tail. Okay? Pag ito, magpa-firing ka, hindi mo napiga ito, part na to, yung beaver tail, hindi siya magpa-fire. Kaya kailangan mapiga mo siya para mag-fire. Okay, isa pa. Itong unit na to, merong safe. Okay, kung kanan ka, kawit-kawit lang. Kung kaliwete ka, ganun din naman. Meron na kaliwat ka. Yes, sir. Kung tawagin yan, ambidextrous. Kabilaan, pwede mo siyang i-access. Ayan. Okay, so rest ulit natin. Dako na tayo rito sa magazine. Sa magazine, sabi ko nga 12 kg, 14 kg, pwede mong gamitin, pero gamitan muna natin siya ng na. Sige. Okay. Upside down, then press down. Ayan, sakto mo. Okay, diretso lang po. Huwag mong susundin yung angle na nakaganon or nakaganon. Kailangan diretso lang. Pataob, press down. 1, 2. 2 seconds lang. Normally, makikita mo sa ibang nag-airsoft, nilalagyan nila 5 seconds, 7 seconds. Bakit sa atin 2 seconds lang? Naka-upgrade kasi ito. Pag naka-upgrade yung unit, matipid siya sa gas, pero malakas. Oo, yun ang advantage mo. Hindi ka mamumulubi sa gas kasi napakatipid nga niya. Kumpara dun sa iba, pag hindi upgraded, malakas ang consumption. Okay, nilagyan natin 2 seconds. Yung 2 seconds na nilagay natin is good for 50 rounds. 50, 60, 70 rounds. Depende sa kondisyon ng panahon. Kung naglalaro ka sa indoor, malamig, medyo malakas siya sa gas. Pero pag nandun ka sa labas, mainit, yun ang gusto ng airsoft. Malakas siya at the same time matipid siya. Pero pag nandito ka sa indoor, sa aircon, ayaw niya yun. Medyo weak siya, pero malakas ang consumption niya. Ng gas. Yes, ganun. Kaya mas maganda talaga ang airsoft for outdoor. Tapos, isa pa, sir, bago tayo mag-proceed, no, yung unit lifetime warranty. Halimbawa, nagka-problema, madam, remind mo siya, ha? Huwag nang kakalikutin. Mas maganda dalhin na lang po sa amin para hindi po lumala yung problema. Okay? So, ngayon na, meron ng oil. Dako naman tayo dahil maglalagay tayong bala. Much better kung meron tayo ng tinatawag na reloader. Kung wala kang reloader, isa-isa mong ilalagay yung bala. Pero pag meron ka, hatakin mo lang to pababa. Iwasan mo lang mabitawan kasi baka mabasag to. Hatak, para safety ka, yung other thumb mo, ikalang mo rito. Dire-diretso hatak, huwag bibitawan, dire-diretso, then dito po ilalagay yung bala. Sa part na maluwang. Ayan, sir, ha? Walang lock yan, sir. Kailangan talaga nakahatak ka. Ngayon, pump lang po. Mas mabilis, di ba? Kesa isa-isa. Ngayon, pag may bungi ka nakita, ganyan mga airsoft, pag may bungi, kalugin mo lang sideways. Maximum rounds na pwede mong ilagay dito is 27 plus 1, total of 28. Pero ang recommended ko lang is 20 to 23 para itong spring hindi ganong mapwersa. Okay? Ngayon, ito yung unit mo. Finger out, pasok, malakas. Huwag mong itutulak, hindi siya maglalak. Malakas, kasa, hatak, huwag mo ibabalik, bitawan mo. Ready to fire. Okay? Bibigay ko yung unit sa'yo, sir, naka-safe. Unsafe mo na lang. Firing po tayo, sir. Galingan mo, sir. Okay. Okay, firing. 2011 Godfather 6.0. Ano? Massage. Grabe.
Masamang biruin si sir. Lahat pasok naman. Patay ang kalaban. Ito po yung unit. Okay, hindi, maganda kasi talaga yung unit mga ka-airsoft kasi hindi siya kumakalog. Yan ang advantage pag naka-fix barrel. Accurate siya. Yes, sir. Then, madam, ikaw mag-fire ka? Ay, ayoko. Okay, release the magazine, number 1. Then, the slide. Hatakin to. Galing, no? Then, rest. Mapapansin mo to, sir, lumamig. Oo nga. Di ba? Kasi nag-fire tayo. Ngayon, pag magpa-fire ka pa, hindi ka pa tapos, huwag ka muna mag-fire ulit. Medyo painitin mo siya using your body temperature. Para yung yelo sa loob, malusaw, maging hangin. Hmm. Tapos normal na tanong, tuwing kailan ako mag-oil? Hmm. Every laro ba? Hindi, sir. Mag-oil ka every 15 na magazine. Hindi 15 na putok, ha? Every 15 na magazine. 15 na puno. Yan. Ganon. Para wag naman siya maglawa. Then yung mga excess oil, punas-punasan mo lang para hindi magmukhang luma yung unit. Mm-mm. Tapos, yun lang yung unit. Bago itabi, siguraduhin walang lamang bala para hindi masira yung string at wala rin laman sanang hangin dito pasingawin. Kung isang araw, 2 araw lang i-stack mo siya na may hangin, okay lang yun. Paano po siya pasingaw? Ito, pe-press mo lang. Sisingaw na siya. Yes, sir. Kaya lang, hindi ko na pasingawin, sayang eh. Ah. Mamaya malamang magpa-fire ka. Ah. Kung linggo, weeks, or months na hindi mo siya muna magagamit, may iba kang priority, may project ka or what, siguraduhin mo wala siyang hangin kasi masisira yung mga valve mo. Mapepwersa. Dito po. Yes, pakitaan kita ng papasingawin. Lagyan ko lang ng konti. Pipindutin mo lang ito, sir. Sige, ito. Oo nga no. Ayun. Ayan. Ito, konti-konti lang kasi nilagay ko. Ito, ang dami pang laman nito. Oo nga no. Galing. Ayun. Ang make sure lang na pasingawin mo para hindi mapersa yung mga valve. Tapos, sir, yung pakiusap ko yung bata. Ha? Apo. Ingat sa bata. Tapos, madam, pag nalasing, huwag. Ay, hindi na kayo nag- Hindi po Ay, kami mina. Huwag na lang ilalabas, ha? Yun lang naman. So, bala, 0.20, 0.25. The best na the best tong 0.20 kasi super layo. The only problem with the 0.20, pag mahangin, nagwawabol. Pag mahangin ang paligid, gumamit ka ng mas mabigat, which is the 0.25. Mas diretso yan, mas straight. Itong unit mo, pwede ka pang gumamit ng mas mabigat. The 0.30 and the 0.35 pwede pa rin. Hanggang 0.35 kakayanin nito. Ah. Kaya lang kung mga 0.40 na, medyo mahihirapan na siya. Kaya 0.30, siguro sa susunod bumili, pwede kang bumili ng 0.30, mas mabigat, mas mahapdi ang tama. Oo. Mas fatal. Bibiling ko yan. Tapos, yun lang naman. So, ang daling unit. Hard case pa mga orso po. Diba? Okay, so yung unit na to, unit ng ating ka-airsoft. Maraming salamat. Pangalan, sir? Randy. Sir Randy at saka si Madam. Rodora. Rodora po. Madam Rodora. Maraming lang. Okay. May gusto i-shoutout, Madam? Utang ko po sa kanya. Bili na po. Nag-promote ko si Madam. Maraming consider. Okay guys, yun lang muna. Thank you and have a blessed day. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft, pati po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Thank you po. Ayoko na.